Welcome guys sa ating educational webinar. Market update tayo. So date ngayon ay July 24. So tingnan natin yung market sa gold. So based sa previous market update natin, so na-anticipate natin yung bullish move ng gold, no? So yung bias natin last week, no, possible i-retest yung key level, no? For pullback lower, then for continuation ng bullish move. So hindi siya nangyari, instead nag-hold above siya sa ATS key level natin dito. So, makita natin yung rejection ng price sa key level natin. And nakita natin nagkaroon ng bullish move. Then nagkaroon siya ng higher time frame pullback this week, no? So normal lang yan, no? After magkaroon ng bullish move based sa market structure, no, possible talaga mag pullback lower. So makita natin yung price natin. So currently yung price is nagkaroon ng bullish move dito sa key level natin today. So nag-hold above siya sa key level, no? Possible na if mag-hold above sa key level, no? Possible continuation ng bullish move and i-retest yung previous key level dito sa taas na sa 4,120 price level. So yan yung bias natin ng possible mangyari. So sa 4-hour time frame yan. And sa natin sa hard time frame, sa monthly time frame ng gold. So after ng ilang months, ilang years na bullish move sa gold, nakita natin nagkaroon naman siya ng higher time frame pullback. Normal lang yan, no, sa isang bullish structure. Makita natin sa monthly time frame, no, take note, malapit na mag end of month, possible mag range na lang yan. Then next month, possible yung new candle, no, possible yung bearish move muna, then dun ulit papasok yung mga buyers. So based sa ang candle anatomy, if yung new monthly candle mag bearish move muna, possible mag-create muna siya ng bearish move, then mag-form ng lower wick, then flip bullish, and doon naman papasok yung mga buyers. Ito yung preference natin mangyari sa next monthly candle, no? Magkaroon muna ng rejection sa lower wick, no? So punta tayo sa lower time frame, makita natin dito. Ito kahapon to, yung trades natin. Makita natin sa ATS may sell signal, no? Combine natin sa key level, no? Makita natin key level dito, nag-hold yung price below sa key level, nagkaroon ng rejection sa key level. And nakita natin malakas yung bearish momentum, no? Kaya nagkaroon ng massive bearish move, no? Sabayan pa ng ATS sell signal. So yung move na to almost ilang pips? 550 pips, no? So ito naman, nagkaroon tayo ng new key level, nakita natin nag-hold above sa key level, no? Kaya nagkaroon ng bullish move. Kaya kailangan natin i-combine yung key levels, no, sa paggamit ng mga signals, no? So yung mga sell signal dito is invalid dahil nasa bullish bias tayo, no? Nag-hold above sa key level, kaya invalid yung mga sell signal. Then tingnan natin sa 15 minutes time frame. Makita natin may buy signal dito kaninang umaga 11 AM, then nag-hold above sa key level. Makita pa lang natin sa price action, no? Nagkaroon ng bullish momentum dito kanina, nakita natin nag-continue yung bullish move. So if nakapag-buy ka dyan malapit sa key level, no, gamitin natin yung ATS concept kung paano gamitin yung mga key levels, kung saan yung best entry ng buy and sell. So almost 340 pips yung tinaas ng gold. So punta lang kayo sa Discord natin, join kayo. So meron tayong mga trading course, libre lang yan. So aralin nyo yung trading system natin, ATS, kung paano gamitin yung mga key levels, signals, market bias. And may mga topics rin tayo dyan about sa price action, no? And sa fundamentals like non-farm payroll, kung paano i-trade ang news, no? Enjoy lang kayo dyan. So then gawa lang kayo ng account sa broker natin, no? So low spread. So sundin nyo lang to para makapag-avail kayo ng free trial sa ATS signals natin or trading system. So gagawa lang kayo ng account, sundin nyo lang yung Discord natin, no? Then para ma-access yung ATS natin sa trading view. So ulitin natin yung market update natin sa gold.
So far bullish bias tayo kasi makita natin structure ng gold is bullish, no? Recently, nagkaroon ng hard time frame pullback. Normal lang yan magkaroon ng pullback sa isang bullish structure, no? Nag-form ng higher low. So, as long as mag-hold yung price above sa key level na ito, sa 4,025, bullish bias pa rin tayo dyan kahit mag-pullback pa yan. Basta magkaroon ng rejection and bullish momentum if mag-pullback lower and mag-hold above sa key level and i-retest yung key level sa 4,120. So, ayun yung bias natin. Hanggang next week yan dahil Friday na yon. Then, adapt na lang tayo sa market sentiment and fundamentals sa gold for next week.